Ito na nga ulit guys yung box natin ng EP Ever Solar Charge Controller. Ang model natin is ano yan? Extra 4215 and G3BLE. So yun guys, no? From Uzhou EP Ever Technology Company Limited, sa China siya guys. And ito nga guys yung ating features nitong solar charge controller na to. Yan, built-in Bluetooth, optimized MPPT control algorithm, auto limit function, overheating power reduction, yan, compatible with lead acid and lithium, peak conversion efficiency up to 90%, 98%, high tracking efficiency not less than 99.5%, multi-load modes, extensive electronic protection, and IP33 waterproof degree, no? Yan siya guys. And ito na nga yung ating unit ng EP Ever 4215, no? Extra 4215. Ayan na, nakalagay dito yung model name niya guys. Extra 4215 G3BLE, no? Ibig sabihin third generation na to. Ayan, no? Maximum nominal voltage, battery nominal voltage pala is 1224 volt DC, no? Auto yan. And yung rated discharge current and charge current is 40A. Max PV power is 520 watts and 1040 watts for 24 volts. And open circuit voltage is up to 150 volt DC, no? Yan siya guys, oh. Okay, so yan. So yan yung kanyang bottom view and side view. Nothing to view here, pero meron tayo ditong ground connection, no? Ground connector siya, no? Yan sa taas is makikita natin yung manufacturer, no? Okay, and meron siyang QC pa sticker dito. Okay. Okay guys, so ito na nga yung ating plano ngayong 5:30 na, no? 5:30 in the afternoon. So halos wala na rin tayo na charge ngayon, no? Mahina na. Wala nang wattage, no? Yung galing sa solar panel. So perfect time para gawin natin yung ating tawag dito, pagre-renovate or pag-improve natin ng ating system, no? Ang gagawin natin ngayon is papahingay muna natin yung POMR natin na solar charge controller. So papalitan natin siya nung bago nating biling EP Ever solar charge controller. So MPPT pa rin siya guys. And ang gusto ko lang dito, compare dito sa ating dating solar charge controller, is meron na siya, mamamonitor na rin natin yung harvest natin dito, no? Makikita na natin sa screen yung kanyang harvest. And meron siyang Bluetooth function, hindi pa susubukan. Tatry din natin yon. And ano pa ba? And pwede siyang walang battery guys, no? Pwede yung load natin or yung inverter natin diretso dito sa ating battery wiring, no? For your information lang, no? Pwede siyang gumana ng walang battery. Okay? So, ang game plan natin is baklasin natin to, ikakabit natin yung ating bagong solar charge controller, no? Okay, so palitan ko yung mamaya. Many tic-tacs later. Okay guys, Saturday afternoon, 3:10 PM na guys, no? So check muna natin yung ating harvest dito sa ating SRNE solar charge controller. So before that pala, check natin muna yung load natin sa AC. Ayan, around 67 watts, no, yung load natin sa AC. Then eto, may charge tayo mga power banks dito beside yung ating digital clock and LED light, no, and thermostat. So overall ang load natin na kinukuha from batteries, nakikita natin sa DC meter, 116 watts yung natin, no, current load natin sa overall AC and DC. Okay, so check na muna natin yung ating harvest for today. So 3:11 na. So let's see.
Okay. So, nasa around 1,954 watt hour na yung harvest ng ating SRNA. Then, naka-boost charging na rin tayo dito, no? Kaya nagbi-blink yan. Boost mode na tayo, no? Okay. And then, eto na tayo. Dito na tayo sa ating ginawa kahapon, no? Naikabit na natin yung ating EP-Ever Solar Charge Controller. Kapalit ng ating POMR para dun sa ating 12-volt system na setup. So, okay, nakakabit na siya and working good na to, guys, no? Nakikita nyo nagbi-blink yung light para sa solar panel. Ibig sabihin, yan, yung slow blinking niya is normal operation tayo, guys. Tapos, yung battery niya is naka-stable lang. Normal yung condition ng ating battery. Yung load natin naka-turn off, pero pwedeng yun yan dito sa ating last button, no? On and off ng load terminal. Okay, guys, so kakatapos ko lang din ng setup nito. So, hindi pa natin makikita yung magandang harvest nitong ating EP-Ever. Pero makikita rin natin siya dito, no? Sa pag kinindot mo yung PB, yan, no? Sa taas, yung harvest niya is, ito pa lang, oh, 0.3 kWh, no? Around 300 watt-hour pa lang yung na-harvest niya, no? So, kakatapos lang natin i-setup itong yung ating bagong solar charge controller. Ito rin pala, guys, no? So, setup na natin yung ating mobile app para dito sa ating EP-Ever Solar Charge Controller. So, kailangan nyo lang i-download yung application niyan sa website ng EP-Ever. So, para sa ganitong unit, guys, may built-in Bluetooth kasi siya. So, dahil may built-in Bluetooth siya, guys, kahit hindi na kayo bumili ng external module, no, para ma-access nyo yung mga parameters ng ating solar charge controller, kailangan nyo lang mag-install ng EP-Ever app na makikita sa kanilang website. So, may separate video tayong ginawa dyan para makasunod kayo kung meron kayong ganitong model, ma-access nyo yung inyong parameters and mga settings ng ating solar charge controller through your phone, through your Android phone. Okay, guys, so tips din pala, no? So, pagka kayo bibili ng bagong solar charge controller, syempre, kailangan aralin nyo yung mga parameters niyan, yung buong pages ng mga manual niyan. Aaralin nyo yan para makabisado nyo kung paano nag-ooperate yung inyong solar charge controller. Pero tips lang, no, para sa jump start. Pagka may bago kayong solar charge controller, guys, hindi nyo kailangang agad-agad malaman lahat yan. So meron yang process, no? May yung iba kayang malaman yan ng within 3 days, within a week, yung iba within a month, no? Pero ang unang-unang yung i-set up dyan, ang unang-unang yung kailangan lang i-set up sa inyong solar charge controller kapag bago siya is yung battery type. Importante, maselect nyo yung tamang battery type sa inyong battery. So, katulad nito, ako ay naka-lithium ion phosphate. So, dapat yung setup nyo dito is naka-lithium siya, no? So, for our battery, so, sinasetup nun natin to, guys, no? So, okay. Anin ko muna. So, pakita ko sa inyo na naka-setup na yung battery natin. So, hold ko yung battery. Wala. Then, to hold. Ayan. Itong FO4, guys, is lithium yan para sa 4S, no, na Life PO4. Pagka 24 volts, dito ka sa kabilang side. Ulitin natin. So, nawala kagad yung kanyang setup kasi hindi ako nag-click ng kahit ano. Okay. Pagka yung ayan, may flooded, may FO4, FO8, no? Yung FO8 is para sa 24 volts na Life PO4. Ito is para sa 12 volts. 4S to. Ito ay 8S naman yung sa 24 volts. At yung mga iba pang battery type, ayan, flooded, gel, sealed acid, user, pwede rin, no? At mayroon pa mga iba, no? So, ito hindi ko pa inaral kung ano to, mga NO0. Kasi ang main concern ko lang is ma-setup ko siya ng lithium ion phosphate na pang 12 volts, no? Ayan, 100 Ah, sinetup ko rin capacity, yan. At ito naman kung Celsius lang at temperature, no? Yan, tapos set na yan, guys. Okay na, yun lang sa setup natin
unang-una sa ating mga solar charge controller. Kung yun muna, and yung mga iba, kung may babaguhin kayong mga settings, saka na lang din. Pero para maging operational siya kagad, syempre, yung araw naman natin, hindi na nakapaghihintay yan. So, yun, iset muna nyo yung battery type para makapag-harvest kayo kagad. So, ayun, no? So, ang ginawa na natin kasi ngayon, guys, dahil alam nyo naman, naka-dual off-grid tayo, guys. Isang 24-volt system at isang 12-volt system yung ginawa natin ngayon. So, dati, hindi ko na-access yung harvest ng 12-volt system ko, no? So, ngayon, both na sila, 24-volt system, may weight tayo, yung SRNE natin, nagbibigay siya ng kanyang harvest within the day. And ito nga rin, yung ating EV-Ever, so nakakapagbigay din siya ng kanyang harvest, no? Within the day. So okay na, pwede na natin siyang i-monitor on both off-grid system, both 12 volts and 24 volt system.